Makalipas ang ilang sandali, sila ay nakarating na sa Adan Kingdom kung nasaan si Ilya. Matapos nilang makababa, namataan na nila ang bahay nila Ilya, ngunit nang dahil sa mahabang pila ng karwahe, naisipan nila Irene na maghintay sa likuran. Nang biglang may lalaki na bumaba mula sa pinakalikod na karwahe. Nang mapansin niya sina Kirill, binugaw niya sila at sinabing bawal dito ang mga pulubi dahil ang lugar na ito ay hindi lang basta-basta. Ang araw na ito ay ang kaarawan ng Lord ng Lindsay family, na si Joshua Lindsay. Ito ang pinakaunang araw sa loob ng 8 taon na may maaaring bumisita kaya't hindi siya makapapayag na makapasok ang tulad nilang pulubi. Hinarap naman ni Kirill ang lalaki at tinanong kung kilala niya ba sila para pagsabihan ng ganito. Sinabi naman ng lalaki na hindi sila big deal base sa mga kasuotan nila. Nang dahil sa kanilang mga sigawan at nangyaring komosayon, hindi maiwasang hindi ito mapansin ng iba pang mga bisita ni Joshua. Sinabi ni Swordmaster Joseph na nag-iisang tao lamang ang may lakas ng loob na gumawa ng komosayon sa ganitong lugar, at iyon ay walang iba kundi ang panganay na anak ng Stanton family, na si Bill Stanton. Base sa pagkakaalam ni Swordmaster Joseph, si Bill ay kilala bilang pasaway at nagsasanhi ng gulo sa bawat pinupuntahan niyang lugar. Nang bigla siyang napatigil sa pagkwekwento nang mayroong pumukaw sa kanyang atensyon. Nang tignan niya ang batang lalaki na may kulay blonde na buhok, para bang pamilyar sa kanya ito ngunit, hindi niya mapagtanto kung saan niya siya nakita. Nang biglang tumigil si Bill sa pagsigaw nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay nila Ilya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Joshua, na mayroong galit na ekspresyon sa mukha. Pinuntahan niya si Irene at tinanong kung anong rason at bakit siya naparito. Sa sandaling marinig ni Bill ang pangalan na Irene, siya ay pinagpawisan ng malamig at hindi niya inaakala na ang batang ito ay ang champion ng Land of Truth. Pati si Swordmaster Joseph ay nagulat dahil nang marinig niya ang pangalan na Irene, dito niya lang naalala na siya nga pala ang champion at ang tao na tumalo kay Ilya at naging isang Swordmaster. Nang dahil sa galit na ekspresyon ni Joshua, sinubukan naman niyang batiin siya ng maligayang kaarawan ngunit, hindi naman ito pinansin ni Joshua at alam niyang si Ilya ang rason kung bakit siya naparito. Gayunpaman, sinabihan niya si Irene na sumama sa kanya, at gusto niyang malaman kung mayroon ba siyang pagbabago kumpara sa huli nilang sparring. Pinaunlakan naman ni Irene ang hamong ito ni Joshua, at nagtungo ang dalawa sa training area para magkaalaman na. Nang dahil sa kuryosidad, hindi naman napigilan ng iba pang mga bisita na sumama sa kanila para panuurin ang magiging laban. Sa isipan ni Swordmaster Joseph, sinuswerte naman siya dahil sa sandaling siya ay bumisita sa lugar na ito, hindi lang ang pakikipaglaban ni Joshua ang kanyang makikita kundi pati na rin ang batang iyon. Bago sila magsimula, tinanong naman ni Joshua kung handa na ba si Irene, na agad naman niyang sinagot ng oo. Sa hindi malamang kadahilanan, para bang excited si Joshua na makalaban si Irene para sa isang munting sparring. Gayunpaman, handa naman si Irene na labanan si Joshua kahit na alam niyang wala siyang pag-asa na matalo ang isang Swordmaster na nasa antas niya. Sa sandaling magsimula ang laban, mabilis na kumilos ang dalawa para sa kanilang mga pag-atake. Sa sobrang lakas ng kanilang mga pag-atake, at nang maggitgitan ang kanilang mga espada, ang kanilang kinatatayuan ay nawasak. Napanganga si Bill nang kanyang makita ito. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari mula sa labanan ng dalawang Swordmaster at para bang nagkaroon ng pagyanig. Matapos masalag ni Irene ang pag-atake ni Joshua, dali-dali naman siyang lumusot papunta sa kanyang likuran. Nagsagawa siya ng pag-atake na may anyong buhawi patungo sa direksyon kung nasaan si Irene ngunit. Hindi naman kinabahan si Irene at mayroon na agad siyang plano para salagin ang pag-atakeng ito. At iyon ay sa pamamagitan ng bagay na kanyang natutunan nang siya ay naglakbay kasama si Kirill. Gamit ang water energy, nagawa ni Irene na salagin ang pag-atake na iyon, at papuntahin ito sa ibang direksyon para hindi siya matamaan. Nang dahil sa kanyang nagawa, mas lalo lamang namangha sa kanya ang mga tagapanood. Tumawa naman si Joshua nang kanyang makita ito, nakakasigurado siya na gumamit si Irene ng water energy kaya't, nangangahulugan lamang na nahanap na niya ang kanyang bilis at lumago pa ng tuluyan. Gayunpaman, imbes na puriin siya sa kanyang nakamit, tinanong ni Joshua si Irene kung hanggang dito lang ba ang kaya niyang gawin. Sa hindi malamang kadahilanan, bigla-bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagbagso ng hangin sa direksyon ni Irene kaya't siya ay napapikit.
Sa likod ng mga pangyayaring iyon ay ang espada ni Joshua na mabilis na lumipad patungo sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya marating ni Joshua, nagawa ni Irene na gamitin ang kanyang espada at masalag ang pag-atake ng walang problema. Nang dahil sa naglalakasan nilang mga puwersa, sa bawat pag-atake na naggigit-gitan ang kanilang mga espada ay nagsasanhi ng mga pagyanig at pagkasira. Isinigaw ni Joshua na wala pa ring pagbabago kay Irene, ang kanyang pag-counter sa mga biglaang pag-atake ay napaka-hinaperen hanggang ngayon kaya't, sinabi niya na wala siyang makita na pagbabago sa kanya, na para bang hindi siya isang swordmaster. Nang marinig ng dalawa ang kritisismong ito, hindi nila mapigil ang isipin na napakahigpit ni Joshua lalong-lalo na at kaya naman ng batang iyon na harapin siya. Imbes na ito ay itanggi ni Irene, sinabi niya kay Joshua na tama siya ng mga sinasabi, gusto niyang humingi ng paumanhin at mas lalo pa siyang magpupursigi sa susunod. Ang hindi niya alam, hindi totoo ang sinasabi ni Joshua at siya mismo ang nagagalit dahil wala siyang mapuna kay Irene. Nang biglang huminto si Joshua, sinabi niya kay Irene na bibigyan niya siya ng sapat na oras. Narinig niya sa iba na ang kanyang pag-atake pag siya ay hindi inaabala ay nasa ibang antas. Kaya't hinamon niya si Irene na gusto niyang makita ang pag-atakeng ito na naririnig-rinig niya lang sa mga sabi-sabi. Kung ang pinakamahusay na pag-atake ang tinutukoy ni Joshua, agad na napagtanto ni Irene kung ano itong tinutukoy niya. Gayunpaman, bago niya isagawa ang pag-atakeng ito, sinabi niya kay Joshua na kinakailangan niyang mag-ingat. Kahit na parang naghahaman ang mga tingin sa mata ni Irene, hindi naman ito ikinagalit ni Joshua, at sinabing huwag siyang mag-alala at maghanda na siya sa pag-atakeng ito. Agad namang naghanda si Irene, ipinikit ang kanyang mga mata para mag-focus sa pinakamalakas niyang pag-atake. Wala pang minuto ang nakalilipas, bigla-bigla na lamang nag-umapaw ang aura sa katawan ni Irene nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nalabis namang ikinagulat ni Joshua, at hindi niya moari kung anong klaseng aura ito na napakalaki. Inamin niya sa sarili niya na mali siya nang nagawa at hindi niya magagawang mas alag ang pag-atakeng ito ng basta-basta. Ngunit dahil hindi niya maaaring bawiin ang kanyang mga nasabi, wala na siyang pagpipilian pa kundi gamitin ang Sky Sword. Gamit ang sword technique na ito, pinakita ni Joshua kung gaano na lamang kalakas ang pag-atakeng ito. Para sa mga taong nanunood ng laban, nang makita nila ang Sky Sword, dali-dali silang tumakbo papalayo para hindi madamay. Samantala, ang dalawa naman ay patuloy pa rin sa kanilang mga pag-atake, at wala ni isa sa kanilang dalawa ang nagbabalak na tumigil sa gagawin nilang pag-atake. Nang dahil sa lakas ng pag-atakeng iyon, mas lalo pang tumindi ang pagyanig at nagkaroon din ng malakas na pagsabog ng magsagupaan ang pag-atakeng ito. Matapos hamupan ng alikabok, naiwan si Irene na nakahandusay sa sahig habang si Joshua naman ay nag-aalala para sa kanyang kalagayan at baka samobra siya. Gayunpaman, hindi naman siya kinabahan dahil binawi niya ang pag-atake niya sa bandang dulo. Nang bigla niyang narinig si Ilya na paparating, na tinatanong si Joshua kung anong nangyari at bakit niya ginamit ang Sky Sword sa kanilang training area. Habang palapit siya ng papalapit, napansin niya si Irene na nakahiga sa sahig kaya't, tinanong niya ang kanyang ama kung anong nangyari. Bago pa man magalit si Ilya sa kanya, inulan niya ng papuri si Irene at sinabi ang napakagaling niyang swordsman. Ngunit, hindi naman epektibo ito at napuno na si Ilya. Pinagalitan niya ang kanyang ama at bakit niya ginamitan ng Sky Sword si Irene kahit na sparring lang naman ito. Nang dahil sa sobrang pag-aalala, binitbit niya papalayo si Irene, at sinabihan ang kanyang ama na mamaya na sila mag-usap. Nanalo man si Joshua sa kanilang laban, ngunit para bang siya ang taunan dahil mas tinampihan ng kanyang anak si Irene. Matapos makapasok ni Bill sa ibinigay ni Joshua na tutuluyan, hindi mawala sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina. Sa sandaling maggitgitan ang kanilang mga espada, iniisip ni Bill na ang laban na iyon ay maituturing sa higit pa na kakayahan ng isang swordmaster. Nang dahil sa napanood niyang sparring, ginanahan naman si Bill, marami siyang natutunan at iniisip niya na hindi siya maaaring huminto dito, gagamitin niya ang pagkakataong ito para gumawa ng koneksyon sa pamilya ni Irene at ng Lindsay. Sa kabilang dako, iniisip ni Irene na kamangha-mangha talaga ang Sky Sword, kumpara sa kanya. Napagtanto ni Irene na marami pa siyang kailangang gawin para mahabol ang kanyang kakayahan. Ang pagkawala ng malay sa isang sparring ay may kukumpara sa pagkamatay sa totoong laban, kaya't kahit na iyon ay isang simpleng sparring lang, kinakailangan niya paring gawin ang buo niyang makakaya.
Kung iisipin niya ng mabuti, ang ganitong pangyayari ay nangyari na rin noong nakaraan, at iyon ay nang makalaban niya si Ignet sa isang sparring. Nang mahimasmasan si Irene, ang unang pangalan na kanyang binanggit ay ang pangalan ni Ignet at ito ang huling nagpakita sa kanyang panaginip. Ngunit nang dahil sa pagkakamaling ito, mukhang pagsisisihan niya na dapat hindi niya nabanggit ang pangalan ni Ignet. Dahil sa kanyang tabi, nandito si Ilya na malapit nang mapuno matapos marinig na ang unang bukang bibig ni Irene matapos niyang magising ay si Ignet. Nabigla naman si Irene nang kanyang makita si Ilya na nakaupo malapit sa kanyang tabi. Samantala, nagsisi naman siya at bakit ganun ang ekspresyon niya kanina kay Irene kaya't bago pa man niya ito mapansin, sinabi ni Ilya kay Irene na siya ay nawala ng malay matapos ang spar kaya't dinala na muna siya sa kwartong ito. Nang siya ay kamustahin ni Ilya, agad namang sumagot si Irene, at sinabing okay lang siya, gayunpaman, nais pa ring humingi ng paumanhin ni Ilya nang dahil sa kanyang ama. Tuwang-tuwa naman si Ilya sa kanyang narinig, dahil mula kila Kirill at Ruro, narinig niya na si Irene mismo ang nagboluntaryo na dumaan sa Adan Kingdom bago sila bumalik sa kanilang teritoryo. Pabiro namang sinabi ni Ilya na akala niya makakalimutan ulit ito ni Irene tulad ng dati nilang usapan sa isa't isa nang sila ay mga estudyante pa lamang sa Kronos Swordmanship Academy. Nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Ilya, at para bang hindi ito may pinta, naglakas loob siyang tanungin si Irene kung bakit niya ito nasabi kanina. Paliwanag ni Ilya, nang magising si Irene kanina, ang unang bukang bibig niya ay ang pangalan ni Ignet. Ikinwento ni Irene na siya ay nawala ng malay nang siya ay nakipag-sparring kay Ignet. Kaya't nang dahil sa pagkakapareho ng resulta ng sparring na iyon sa sparring nila ni Joshua, walang malay niyang nasabi ang pangalan ni Ignet nang hindi sinasadya. Matapos marinig ang paliwanag ni Irene, napatayo sa saya si Ilya, dahil kung wala naman itong malalim na kahulugan, sinabi niya na mauuna na siya dahil marami pa silang bisita na kailangan niyang asikasuhin. Matapos niyang magpaalam, sinabi niya kay Irene na mag-usap na lang muli sila matapos ang banquet, kaya't wala siyang nagawa kundi sabihin na magkita na lang sila muli. Sa isipan ni Irene, masayang-masaya siya at nagkita muli silang dalawa ngunit, para bang napakabilis tumakbo ng oras at wala na naman siya sa kanyang tabi. Kaya't labis naman siyang nadismaya ngunit, iniisip niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanilang pagkikita kaya okay lang ito para sa kanya. Nang biglang sumugod si Kirill sa silid ni Irene, gusto niyang malaman kung anong nangyari at bakit ganon na lamang ang nakita niya sa mukha ni Ilya. Sinabi naman ni Irene na walang nangyari, at nag-usap lang silang dalawa ni Ilya kanina ngunit, hindi naniniwala si Kirill na walang nangyari. Dahil nang makita niya si Ilya kanina matapos niyang lumabas sa silid ni Irene, sinubukan niya siyang tawagin ngunit, hindi niya ito ginawa nang makita niya ang ekspresyon ni Ilya sa kanyang mukha. Ramdam ni Kirill na galit siya nang dahil sa sobrang intense ng hangin na pumapaligid sa kanya. Labis naman ang gulat ni Irene nang kanyang marinig ito, dahil base sa kanyang pagkakaalam, kaaya-aya naman ang pag-uusap nila ni Ilya kanina. Upang maniwala si Kirill, ikinwento ni Irene ang mga nangyari ngunit mas lalo lamang nadismaya si Kirill nang marinig niya ito, dahil sa dami-dami ng pangalan na maaaring banggitin ni Irene, iyon pa ay ang pangalan ni Ignet kaya't, nakakasigurado sila ni Ruro na madali itong magsanhi ng hindi pagkakaintindihan. Habang pinapagalitan ni Kirill si Irene nang dahil sa kanyang pagkakamali, mayroon namang naamoy si Ruro na kumuha ng kanyang atensyon. Instiktibo niya itong sinundan nang dahil sa sobrang bango ng amoy na iyon. Habang ito ay kanyang ginagawa, umabot na siya sa labas ngunit, ang nasa isipan niya peren ay kung gaano kabango ang amoy na iyon at gusto niya itong puntahan. Matapos niyang tumingin-tingin sa paligid, napagtanto niya na ang amoy na iyon ay nanggagaling sa hindi kalayuan. Nang mapuntahan niya ang pinanggagalingan ng amoy, labis ang kanyang tuwa at iyo ay mga paborito niyang putahing isda, ang hindi niya alam, sinadya itong gawin ni Bill para lumapit siya. Nang makita niya si Ruro, sinabi niya na napakaraming sobra na pagkain kaya't, kung gugustuhin man ni Ruro, maaari niya siyang samahan sa pag-ubos nito. Hindi naman natanggihan ni Ruro ang alok na ito nang dahil sa sobrang gutom, at wala siyang kaalam-alam na ito ay isa lamang patibong. Bilang kapalit ng mga pagkain, gusto namang humingi ng pabor ni Bill kay Ruro, na agad namang ipinagtaka ni Ruro kung ano. Gusto niyang humingi ng paumanhin upang magkaayos sila nila Irene kaya't, tinanong niya si Ruro kung mayroon bang kailangan si Irene ngunit, para bang may kakaiba at napakasama ng ekspresyon ni Bill sa kanyang mukha.
Sinabi naman ni Ruro na walang siyang ideya at base sa kanyang pagkakaalam, sa tingin niya walang kailangan si Irene sa ngayon. Ngunit matapos mag-isip-isip, sinabi ni Ruro na gusto lang pasayahin ni Irene si Ilya, na labis namang ikinagulat ni Bill at agad-agad siyang nagkaroon ng ideya. Nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari, labis na lamang ang gulat ni Kirill nang dalhin ni Ruro si Bill sa kanilang silid, lalo na at alam niyang hindi maganda ang kanilang relasyon. Formal na nagpakilala si Bill na galing sa Stanton family, narinig niya kay Ruro na nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan kaya't nandito siya para tulungan si Irene. Nagreklamo naman si Kirill at bakit sinabi ito ni Ruro sa tao na hindi nila kilala. Depensa ni Ruro, akala niya kailangan nila ng tulong kaya't nasabi niya ito. Bago pa man lumala ang galit ni Kirill, pumunta sa harapan niya si Bill at humingi ng paumanhin, ngunit bago niya siya patawarin, gusto munang malaman ni Kirill ang rason kung bakit niya ito ginagawa. Nagpakatoto naman si Bill, sinabi niya na gusto niyang makabuo ng koneksyon sa pamilya nila sa pamamagitan ng oportunidad na ito, napasigaw naman si Kirill at masyado siyang tapat. Kahit na tinatawag siyang pasaway ng Stanton, ang rason kung bakit hindi parent siya napapalayas matapos magsanhi ng kung ano-anong problema ay nang dahil sa napakahusay niyang pamumuhay kaya't gusto niyang magtiwala sila sa kanya. Sa sobrang tapat ni Bill, natahimik si Kirill, samantala, gusto namang malaman ni Irene kung ano ang suggestion na sasabihin ni Bill na dapat niyang gawin. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Bill. Sinabi niya sa kanya na gamitin ang tsansa na ito para ayusin ang kanyang pananamit. Dahil sa totoo lang, ang tingin ni Bill sa kasuotan ni Irene ay hindi kaaya-aya sa mga mata ng tao, dali-dali namang ipinagtanggol ni Kirill ang kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi tumigil si Bill, humihingi siya ng paumanhin sa nangyari kanina ngunit, sa tingin niya hindi siya nagkakamali sa kanyang opinyon tungkol sa kasuotan ni Irene. Magkakaroon ng tournament para sa selebrasyon ng family head sa susunod na 2 araw, at karamihan sa mga tao na dadalo ay mapili sa mga damit kaya't, ang kanilang mga hitsura ay mangingibabaw. Kaya't buong kumpiyansa si Bill sa kanyang sarili na pag-inayos ni Irene ang kanyang hitsura at kasuotan, nakakasigurado siya na malilimutan ni Ilya ang kanilang munting hindi pagkakaintindihan. Nang dahil sa mga sinabi ni Bill, napaisip naman si Irene kung ito ba ay kanyang susundin lalo na at nakasalalay dito para makabawi siya sa kanyang kasalanan. Matapos timbangin kung ito ba ay makabubuti, pumayag si Irene kaya't, sinabi ni Bill na agad silang magtungo sa kanyang silid para masimulan na ito. Sa kabilang dako naman, matapos umalis ni Ilya nang may ngiti sa silid kung nasaan si Irene, siya ngayon ay nalugmok sa kalungkutan. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina, kahit na ipinaliwanag ni Irene sa kanya na wala lang ito. Hindi pa rin ito mabitawan ni Ilya, lalo na at sa dami-dami ng pangalan na kanyang mababanggit, iyon pa ay ang pangalan ni Ignet. Matapos niyang magdabog, nabaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay, ang bagay na iyon ay ang salamin. Habang pinagmamasdan ng sariling refleksyon, nakaisip siya ng ideya na maaari niyang baguhin sa kanyang sarili upang makuha ang atensyon ni Irene. Ang ideyang iyon ay ang magbihis at mag-ayos ng sarili para sa darating na araw ng tournament. Sa kabilang dako naman, hindi lang si Ilya ang nakaisip ng ideya na maglaan ng oras para sa sariling pagbabago, dahil sa mga sandaling iyon, abala si Irene sa pag-iensayo kung paano magsayaw. Bago pa man siya madapa ng dahil sa sarili niyang pagkakamali, sinalo siya ni Bill at itinuro ang kanyang pagkakamali. Habang abala sa pag-iensayo, hindi niya inaakala na matututunan niya ding sumayaw. Dahil ito ang unang beses niyang maglaan ng oras para sa ganitong mga bagay, labis ang kanyang pagtataka at bakit niya ito ginagawa para kay Ilya. Makalipas ang 2 araw, ang araw ng tournament ay dumating na, nagsidatingan ang mga bisita na may kasuotan na sobrang gara. Ibinulong ni Joshua sa kanyang asawa na gusto niya ng payapang kaarawan ngunit, isang banquet ang nangyari. Matagal-tagal na rin simula nang sila ay mag-host ng banquet kaya't, sinabi ng kanyang asawa na ngumiti na lang at hayaan ito. Habang abala ang karamihan sa pagbuo ng koneksyon sa mga taong dumalo tulad nila para sa okasyong ito. Mayroon naman bumihag ng puso ng mga kalalakihan ng dahil sa taglay na kagandahan ng isang babae. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Ilya, na naglaan ng oras para ipaayos ang kanyang buhok at may suot na kulay asol na magarbong kasuotan. Kahit na wala siyang ideya kung gaano siya kaganda ngayong gabi,
todo palekpak naman ang kanyang ama sabay sabing inaasahan na niya ito sa kanyang anak. Nang bigla itong mapuputol nang may naglakas loob na lumapit kay Ilya, binabalak niya sana siyang anyayahan para sa isang sayaw. Nang bigla siyang napatigil sa pagsasalita, dali-dali siyang gumawa ng dahilan para makaalis at para bang nakakita siya ng isang multo. Ang multong iyon ay walang iba kundi si Joshua, na nakakatindig balahibo sa takot ang aura na inalalabas niya sa katawan matapos lapitan ng lalaking ito ang kanyang anak na babae na si Ilya. Ito naman ay napansin ng kanyang asawa kaya't pinagsabihan niya si Joshua na hayaan ito at baka walang lumapit sa kanilang anak. Ngunit mapilit si Joshua, wika niya, hindi pasado ang ganitong klase ng mga lalaki. Sa kabilang dako naman, hindi lamang si Ilya ang nakakuha ng atensyon ng mga tao, dahil sa sandaling ito, ang mga kababaihan naman ang namula ang mukha. Ang direksyon na kanyang pinatunguhan ay walang iba kundi kay Ilya, at nang malapitan niya siya, kanyang tinawag ang kanyang pangalan. Sa sandaling makita ni Ilya ang pagmumukha ng lalaking iyon, tila ba tulad ng ibang babae, pati ang kanyang mukha ay namula din sa sobrang kilig. Hindi lang siya pasado kay Ilya ngunit, pati na rin sa kanyang mga magulang at iniisip ni Joshua na hindi na rin masama ito. Ang lalaking pinagmamasdan nila ay walang iba kundi si Irene na nagmistulang ibang tao nang dahil sa maayos nitong buhok, samahan pa ng magarang kasuotan. Matapos anyayahan si Ilya para sa isang sayaw, napagtanto ni Irene kung ano ang rason kung bakit pabalik-balik si Ilya sa kanyang isipan. Kung bakit sa tuwing napakaikli ng kanilang pag-uusap, naiwan siyang naghahangad pa ng karagdagang oras kasama siya. Ang rason kung bakit persegido siyang matutong sumayaw kahit na ni isang beses, hindi pa ito sumagi sa kanyang isipan para matutunan. Ang lahat ng ito ay dahil gusto niya si Ilya bilang isang lalaki at hindi lang isang bilang kaibigan. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.